So magandang hapon sa atin mga kaibigan. So ngayon kami po ay nasa isang rubber farm. At ang rubber farm na ito ay isang pag-aari ni I don't know, pero I'm so thankful for that person for allowing us to make a video for our presentation. So guys, ito po kami ngayon at kami naglalakad. At kung mapapansin nyo, ay meron ditong farm ng mga rubber. So tara! Kung mapapansin ninyo ay madami ditong rubber tree, which is maganda ang pagkaka-align. It starts from here up until there, and we have this thing we called sap collector. This is essential for making a rubber kasi kinokolekt sa process of rubber making, kinokolekt yung dagta or sap ng puno na rubber sa ganito, and ito ay essential. So tara. So kung mapapansin nyo, sa pag-aalaga ng rubber, kailangan ay malinis ang paligid. Una sa lahat, dapat napapanatili natin ang paligid na malinis. Kailangan ay may maintenance ito. Kailangan tinatabasan para mas maganda ang tubo ng mga rubber. So, sa agriculture, mapapansin natin, maraming ways para magkaroon tayo ng space minimize, diba? In order for us to minimize space, instead of planting instead of planting only one specific tree, we could also plant calamansi. This is essential for having a good plantation. So we need to minimize the space. So let's continue. So guys, this is what we call Carl. So this is what the sap looks like. Ito yung dagta. Carl, wait lang. Sige, picturean. Videoan mo. Yan. Diba? So, balik sa atin guys. Ngayon, let's continue. So, kuya, magandang umaga po. Ano po ba yung bantay dito? Nagko-collect? Ako po. So, kuya, pwede ka mabidyoan kasi gusto namin makita kung paano inaano yung collector. Carl, video mo siguro. Sige. So, guys, ganyan pala mag-collect ng dagta sa rubber tree. So, yan ang isang mahalagang proseso para maipon yung rubber. So, mapapansin natin yung sap, yung dagta sa puno, para siyang naglalabas ng specific smell. Para siyang may pungent smell, parang ganun. So, kuya, matagal na po ba yung plantation na ito, kuya? Ito po, magyan na siguro ito. Yan sa kabila, siguro sobrang na 10 yun. Ilang hektarya po ba ito, kuya? Hindi ko na ano yung sa may-ari kung talagang ilang hektarya. Sila rin po ba nagtanim nito, kuya? Opo. Mga ilang Kalamansi yung sa kabila rin. ilang taon po ba ito bago maglakihan po yung mga puno na to? Siguro sa kung alagaan mo lang ng mga 5 years, pwede mo na. 5 years pwede na. Pwede na, tap na siya. Pwede na maproduktuhan. Kung laging malinis. Magkano po yung bintahan ng paano po ba yung bintahan ng dagta po? Ano po ba yan? Sa ngayon, ang presyo ng rubber nasa 34.3, 50. Per kilo po? Opo, per kilo. 34.3. Mahal pa sa kopra. 34.50. Centavos, yun. Ilang taon na po kayo kuya trabaho dito sa plantation? Ano lang din? Ito masyadong yun. Pinapabulok po ba yun siya o kusang gaganyan po? Kusa lang yan sa Ito kay Lobby John. So guys, ito pala yung rubber. Yan. Dito nilalagay ni kuya yung kanyang mga rubber. So ito yung process. Ito yung lam. Apo, ano po ba? Ito yung lam. Lam. So ito yung latex. Ang latex ay Yan ang latex. Opo. Latex ang tawag dyan. Ito yung lam niya. Kaplam ang tawag dyan. Kaplam. Opo. So ito ang latex. So kung hindi mo siya haluan ng lam, pure latex, medyo siya, magaan. Pero first class naman siya. May mga class pa pala yan, kuya? Opo, ito yung mga latex talaga, yung Opo. Yan ang first class na Opo. produkto ng rubber. Latex yung first class. Opo. Kasi So, kung i-processing siya, malinis. Opo. Maganda ang quality niya.
Yun po. Ito po kuya, ano pong nangyari dito? Bakit na ganyan po yung kulay niya? O kaya nila hinahaluan natin ng lam. Yan, bagasa kasi medyo may tagal na siya. Siguro kung may mga 5 araw o Opo. 6 na araw siya bago para mabigat, hinahaluan lang din namin ng ano kasi hindi naman siya first class yung kinukuha eh. Opo. Kung first class ang kinukuha, Walang lam. walang kaplam, yon, walang lam siya. Ano po yung lam yung... Ito na yung tinatawag ng lam. Ah. Opo, yan na lang po yung tinatawag ng lam. Ano po yung lam kuya? Ano po ba yun? Para specific po. Like for example, ito po ba? Di ba lam po? Ito lam. Opo, yan po. Saan po nanggaling yung lam? Kung kakarit ka, harvest ka, Opo. pwede mo rin siya ipatigas. Mm. Pabayaan mo lang yan dyan. Kung hindi naman siya magulan. Pero ano pong purpose ng lam? Ito kasi, ang purpose kasi nito, kung ibibinta mo siya, medyo may kabigatan. Kabigatan. Kasi wala na siyang halos water content na siya, wala na siyang tubig. Kumbaga pure ano na? Opo, pure rubber na siya talaga. Pure rubber. Yan kasi, mapansin mo po yun. Yun, tingnan mo, bago siyang hango. Medyo matubig siya. Mm. Kaya medyo may kabigatan. Opo. Ayan o, apakan ko ha. Sige. Ayan o, yan. Mm. So, ano siya, matubig. So, ang iba kasi yan, nag-reduce sila kumukuha sila ng percentage. So, ang iba, 10% o 20% para makuha lang yung tubig. Opo. Ano yung kuya, paano po ba hakutin dito ng ano nang namimili yung ano yung rubber o i-deliver niyo po? Sa ano ito, dinideliver pa sa labas kasi hindi makapasok yung truck. Hindi makapasok na sanang mga sasakyan. Bali, ano kuya, ilang araw po ito bago maging ganito po? Maging ganito? Mamaya yan, kung may acid lang yan siya. Acid. May acid. Ano pong acid nilalagay mismo o kusa? Ito kasi, yung sarili niya ito, tubig niya, medyo acidic po yan. Pero mayroon talagang chemical na nilalagay dyan. Yung sabi nilang tawag nito man, anong klaseng acid yan. Na pwede talaga yan dyan na pagpatak mo lang, nagtitigas agad. Kahit na mabasa siya sa ulan. Ng ulan, hindi na makano kasi matigas na siya. So, ang ganda ng proseso pala kuya. Ito kasi siya, nilalam lang siya. Opo. Pero ano kuya, hindi na ba pwede lam lang yung ibenta nyo? Kailangan talaga may halong dagta talaga? Pwede rin siya, ibibinta kasi yung mga pure latex, medyo may kagaanan nga lang siya. Hanggang doon pa yung ano niya, rabira nito. Malapad pa po? Opo, hanggang doon. Kasi dito kasi medyo bata goma, maliliit. Pero ano po ba yan kuya? Sa rubber po, nakadepende po ba yan sa edad po ng puno o sa ano po? Opo, depende po sa edad. Pag malaki yung puno, mas madaming... Mas maraming latex niya, mas maraming dagta. Pero pag mabata po, mga ganyan. Opo, medyo mababa mas lang. Mas mababa yung ano. Opo. Tapos ano kuya, ibig sabihin yung mga sugat na yun ng puno, matagal na yan, no? Opo, matagal Taon po na yan. siguro yan. Oo, matagal na rin yan. Nasa siguro mga 3 taon o 4 taon na. Ano po ba kuya, sa ganitong lugar lang po ba tumutubo yung rubber o ano? May pwede rin po ba sa, alam mo, sabihin natin, magtanim ka sa norteng bagay ng Palawan. Opo, pwede rin doon. Marami pong rubberan doon sa norte. Sa norte marami pong rubberan doon. Ay, yung similya po ng rubber, saan po ba na, ano, na nakukuha o nabibili? Marami po yung mabibili yan dito sa ngayon. So, magmanasari ka talaga. So, Ilang taon po kuya bago lumaki yung, ano, yung... Mga 1 year lang. 1 year. Mga gano'n na po kalaki pag 1 year? Ang itatanim mo siya. Opo. Magtanim mo na siya kung mga 1 year. Malaki na rin siguro, mga ganyan na Ganyan po. O yung maliit na puno na yan. Ganyan na kung medyo malaki. Yun po yung sa gitna na yun. Opo. May taga sa gilid. Opo. Yan na yan siya, isang taon niya. Ito po mga ilang taon na po yung malalaki na yan? Ito nasa... 5, mga ganyan. Hindi na ito 5. So, may pa po? Opo. Ito. Ay grabe, kaya pala yung proseso. Abutan talaga ito ng mga siguro mga dekada-dekada, no? Oo, dekada-dekada. Pag maganda lang pagkaalaga mo, huwag mo lang pabayaan na abutin siya. Wala po bang mga peste yung rubber? Mga ano? Mayroon siyang punggos. Punggos. Opo, mayroon siyang minupunggos. So, ang ginagawa kasi yan, base sa experience ko doon sa parte sa amin sa Basilan. Opo. Sa Basilan po kayo? Ginaano yan. Ginaano ng mga foreigner yung kapitalista talaga. Ukay talaga yan bago ginarot disease po yan. So, saan po ukay? Sa gilid o paano po ba? Kung dito po yung ano niya, dito po yung pakit niya, so sa gitna
Sa gitna ang hukay talaga na halos wala ng ugat. Bago dito rin para hindi makatawid yung Yung punggos. punggos. Bago gagamutin siya. So kung kondisyon na siya, hindi siya matuluyan, yung pwede na rin siya itatap ulit. Kasi kung hindi mo siya gagamutin yun, may tendency na halos kainin niya na lahat yung isang linya. Saka pag nakain po ba kuya ng punggos yung yung puno, hindi siya magpo-produce ng dagta o O magpo-produce hindi na ng- siya. Hindi na siya makabigay ng dagta kasi parang naging siya, dehydrated kumbaga. May sakit siya eh. So, ganun pala guys yung So, meron tayong mga threats sa puno like fungus na kailangan natin ingatan. So, kuya, yung process po na yun, di ba? Ano po bang tawag sa proseso yun? Ah, Sa pagtanggal ng fungus? iro-root disease mo po. Root disease. So, guys, yung root disease na kanilang ginagawa para iwasan yung pagkakaroon ng fungus ng isang rubber tree. Opo. So makikita mo yan siya kung may sakit siya, medyo yung puno o yung dahon, hindi siya kondisyon. Kumbaga parang malalanta na po. Opo, malalanta. So kailangan maagapan siya ng gamot. Grabe, ang tagal pala nito kuya, pagpapalaki ng rubber tree. Opo, kasi basta kailangan talaga maingat ang tulad nito, magtatapon ng bata guma. So ingatan mo talaga siya na hindi siya masugatan. Tulad ganito. Ay, ano po ba ito? Sige na. Yan, ingatan mo siya na hindi siya masugatan. Ay, yung pinaka niya. Opo, Sa balik lang po. Niya, tawag yan, yung vacuum layer, tawag yan. Nakalimutan ko na sa seminar namin eh. So, ingatan mo yan siya, kasi kung hindi mo siya ingatan, so next tap mo dito, ganito nang mangyayari. Ganyan. Yan, may sugat po yan noon. Pero gumaling na po yung sugat niya, no? Opo, gumaling na po yan Pero siya. ano ba po yung sugatan niyo na po tapos bumalik na? Pwede niyo po yung pag Oo, gumaling na? mga 5 years. 5 years, yung tagal pala Oo. no? Ito kasi 5 years yan, ang isang isang mukha. So kung matapos yan, tapos yung 5 years, so babaktap ka na dito sa kabila, sa back. 5 years din yan. So pagbalik mo dyan, dito, matapos mo 5 years ito, pwede ka na dito magtawag nilang re-retap mo siya, tawag niyang re-retap. Retap. Retap po ang tawag dyan. So balikan mo naman ito yung inano mo, yung kinaritan yung dati kasi makapal na rin. Opo. Ganito na rin ang forma niyan eh. Pag mga 5 years. Pag gumaling na. Opo, pag Ito kuya, gumaling. araw-araw po ba kayo nagkakarit dito? Hindi. Hindi naman po siya, internet po yan. Gano'n po katagal siguro? Kung- Estimated po. Ano yan siya, bawat area mo, bali internet, siya, EBC ang tawag dyan eh. EBC, so pagka dito ka, pagka B, sunod na araw dyan ka na naman, pagka C, sunod na araw doon ka naman. Pagkatapos mo sa C, so babalik ka naman Babalik dito sa naman E. dito. Opo. Ibig sabihin, Kumbaga dalawang... tatlong puno sa isang araw, tapos isang araw. Opo. Tatlong puno kada yung sequence ABC lang. Opo, ABC lang yung area mo. Hindi na araw-araw mo siya karitan. Kasi kung araw-araw mo siya karitan, tulad ng tao na mauubos yung dugo natin, magiging dehydrated tayo. Kaya hindi pa kondisyon yung guma. Hindi na rin magbibigay ng maganda. Pag nag-dry kasi siya, kailangan mo siya ng abonuhan o masisira na Ano po yung talaga. abono kuya? Ano po yung abono? Inabono kasi nila dito yung 14-14. 14-14. Kasi ang 14-14 po, complete po, di ba? Oo, wag kang mag-aabono ng urea kasi ang urea kasi ito nang mangyari mo sa rubber mo, puputok at puputok. Style mga rubber pag ginaabonohan na yung urea, kasi ang urea kasi matubig, puputok at puputok yan. Kung 14 kasi, diyan na lahat yung niya. Yung baga kung sa magic sarap, diyan ang ingredients niya eh. Yan. Magkano yung kilo kuya ng rubber? Sa ngayon, ang bilihan po dito sa mga buyer, Magkano po? nasa 34.50 centavos. Grabe. Ibig sabihin, mas maano pa kayo sa nagakopra? Ang kupra naman kasi, ang kupra, kumpara dito sa rubber, ang rubber kasi araw-araw ang harvest nito. Opo, sa kopra matagal no? Opo, ang kupra kasi nasa 2 buwan o 3 buwan bago mo siya magkukupra ka. Ito kasi araw-araw, pero kailangan sa rubber kasi kailangan may tao ka na mag-harvest o magtatap, magkakarit. Kasi kung wala ka ring tao dito, wala ka ring kikitain kung ikaw naman ang mayari. Ano po ba yung kuya, araw-araw kakikita o ano po? Araw-araw po kikita nito, basta araw-araw yung tao mo nagkakapot. Araw-araw din po yung bintahan. Pwede rin, kung araw-araw, pwede rin ibinta mo araw-araw. Kung di naman yung buyer, wala namang ang buyer eh. Wala naman silang classify, wala naman pili.
Pwede yung ganon. So, kasi yung Copra, di ba, 19 yata ngayon, 1923. Sa ngayon, sobra na rin 34, 35 na rin. Dun sa amin kasi, ano kuya, nag-ano po kasi ako, taga-norte, sa Ah. Palawan. Ano po kami, kumbaga, kung dito, yung lugar dito, malayo sa Cabias, malayo sa mga, dun sa amin, sobra talaga. Yung benta sa amin doon nakaraan, 22 ang kilo eh. Dito sa south naman, dito sa amin. Dito lang sa bayan ng Quezon Magkano parang nabalita na kita ko nung nakarang linggo, 34 eh. 34. Opo. Aba. Pag doon kasi sa Brooks, medyo parang gap sila yata ng 5 o mahigit 10 eh. Mga ganon. Iba kasi yung ano nila doon kasi direct na sila. Kaya medyo may kamahalan doon. Opo. Doon siguro sa amin kaya 19 kasi ano po bibili ng mga tindahan na malalaki. Oo, yan. I-deliver nila sa Brooks kasi wala nang cargil, di ba? Oo. Ayan, ganun Doon pala. nagbawi sila sa travel, sa transport nila. Kaya sabi ko, nagtataka ako bakit sa amin yung mga nagkokopra doon ang hirap. Oo, mura. Malaki ng kita ng mga nagkokopra dito. Dito, mahal ang kopra. Ano pa ba kuya ito? Malapad pa po, di ba sabi? Opo, hanggang doon po yan. Dito sa kabila, baka gusto nyo rin pumasal doon. Saan? Malayo po Dito ba? lang sa unahan lang konti, dugtong lang nitong iras na ito. Sige po. Inaano po kasi namin ito kumbaga documentary po namin eh. Sa school. Opo. Okay. Kasi wala po kami makita na ano na may nadaanan po, nadaanan po kami ano kaso walang mga bantay, mga ganitong farm. Kaya po. Marami na po yung nakaraang taon. Dito rin, mayroon ding pinanong sa akin eh. Sabi niya, nagtawag na, sabi niya, kuya, Pepe, mayroong ano dyan pre, magpunta ng university yata ayon. Yun. University. Opo, nag-ano sila. Doon ko dinala sa Luban. Opo, galing pa po kaming nare. Opo. Wala pa kasi, nagtaka nga po kami bakit sabi ko, bakit walang, ewan ko sa Nara kung may rubber tree plantation, wala, parang wala po yata, dito lang po kami nakakita sa Quezon banda. Sa Quezon marami ditong rabiran. Kung sa Pulot, palm oil, di ba? Ayan, Dito po, dito, rubber tree. Sige po kuya, po muna kami. Oo. Hindi na kayo bayaran doon? Di naman pa siguro kami lalo, dyan lang po kami sa may Mayroon din nagatap doon. May nagatap din po. Opo, mayroon po nagatap doon sa dulo lang nito. Sige po. Oo, may nagatap dyan. Sige po. So guys, so nakakita nyo na kanina yung sinabi ni Kuya. So let's continue to our next journey. We need to fully document this opportunity kasi we need to understand how rubber really works or how does harvesting rubber really works. So guys, tara na guys. Okay, so balik tayo sa plantation. So in order for us to achieve a better harvesting, Carl, i-video mo yung pagka-align. So this is how rubber trees are aligned. Yan. Kung mapapansin nyo guys, better aligned. This is how rubber trees are aligned. So, Carl, magkaya. So guys, ang sabi kanina sa akin ni Kuya, when it comes to harvesting rubber tree, kailangan natin, pag magtatapes ka sa balat nito, gagamitin yung process ng ABC. Like for example, sa first tree, Carl, ito yung A na tree, ito yung B na tree, ito yung B, ito yung C, na tree. So babalik tayo sa A. So for example, pag ang A na tree, A3, dito tayo magtatapyas, tatapyas tayo dito. First magtatapyas tayo dito, tapyas dyan, and for B naman, magtatapyas tayo ulit dito, and C naman. Pag na fully harvest na ang C, sa A ka na naman, pag na fully harvest na lahat ng sap sa rubber tree, ibig sabihin nun, they are finally done harvesting the sap. And that's the process, from A to C. Pag nasugatan yung A, natapisan, may tulo na sap, B na naman, C na naman.
pag naubos na silang tatlo, sa A na naman. Pag sabi na naman, sa C na naman. So, ganun yung process. So, paikot-ikot na yan sa ABC process ng sap, pagkuha ng sap sa rubber tree. So, yun guys. So, let's continue. So, this is one of the best things, sa agriculture. Just like this. This is how the sap works. Like that. Yan. So, yan guys. From the sap, that starts from there. And mahuhulog yan dyan. At dito, mapupunta siya dito sa collector. So, ganun guys. So, let's continue. So guys, let's continue. So, we need to, yan.